Ayan, good morning. Naka-live na po tayo. Magandang umaga sa bawat isa, maging sa mga naandyan, nanonood at nag-aantabay sa ating Facebook Live. So sa umagang ito, ang ating pinaka-title na mensahe ay A Shepherd's Heart o ang puso ng isang pastor. Okay? Pero bago po yan, tayo po muna ay dumulog sa Diyos sa ating pasimula. Dakilang Diyos sa umagang ito, muli po nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat meron kang inilaang mensahe sa bawat isa, hindi lamang sa mga nakikinig, kundi mismo sa iyong lingkod na ginagamit upang patuloy na maghatid ng iyong mabuting balita, ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita, ng iyong mga palatuntunan. Nawa, makita namin at magawa namin ang mga pinagagawa mo, O Panginoon, na mabuhay kami ng buong pananampalataya, buong paglilingkod sa iyo, kasama ang aming puso, ang aming kaluluwa at ang buong lakas. Salamat ng marami, Ama. Lukuban mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na espiritu at ng banal na pagkatakot upang kami ay patuloy na mamuhay sa iyo ng mayroong pinakamataas na uri na pagkilala at pagsamba. Salamat ng marami sa iyo, Ama. Ikaw po ang aming pinapupurihan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, ito po ang pamagat ng ating mensahe ay A Shepherd's Heart o ang puso ng isang pastor. Yan, napakahalaga po nito na alam natin dahil ang araw po ng or ang buwan ng Oktubre ay tinatawag na Pastor's Appreciation Month or sa ibang katawagan, tinatawag ito na Pastor's Day Celebration. Buong October po. At ibinababa po ito sa ating district, sa ating division, ang celebration. So, depende na po sa church kung unang linggo, ikalawa, ikatlo, pang-apat na linggo, ginaganap ang Pastor Celebration. Kung bakit mayroong tinatawag na Pastor Celebration? Dahil ang mga pastor po ay halos walang pahinga yan, araw at gabi. Pero karamihan sa kanila, kinukuha nilang day off ang Monday. Sa akin, ginagawa ko pa rin po yan na hanggat maaari, maaga ay nakakapag-aral ako. So, binibigyan naman kami ng pagkakataon gaya ng Oktubre para ipagdiwang ito at parangalan ang mga lingkod ng Diyos o mga pastor o shepherds na tinatawag sa ibang translation sa English. Now, kaya ko po ito dinala ang topic na to. Merong napakahalaga rito na elemento na nakita ko na kailangan ng tao. Ano po yan? Hindi natin makikita ang pagkilala ng tao sa Diyos hanggat ito ay walang banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Kaya po sa ngayon, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao ang nire-reject ang salita ng Diyos, nire-reject ang kahit mga iniaalok natin na magandang bagay, pangako ng Diyos, kaligtasan, ang langit, o anumang bagay na may kinalaman sa Panginoon. Bakit po? Walang takot sa kanilang mga puso. Ikalawa, hindi nila nauunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, sa panimula, nagbigay ako dito ng pinaka-opening question sa bawat isa sa atin. Don't you care about the lost souls? Meron ka bang pakialam sa mga taong naliligaw ang kaluluwa? Ibig ko sabihin, meron ka bang malasakit man lang doon sa mga kasama mo sa bahay, kapamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho, kaklase, o sino man nakakilala mo? Nararamdaman mo ba yun na nung ikaw wala pa sa Panginoon, ramdam mo ba na tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, at ngayon ay nabubuhay ka na mayroong payapang puso dahil hindi ka nag-aalala dahil alam mong hindi ka mapupunta sa impyerno. Amen? Kasi kung alam mo na yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, magulang mo, kaibigan, kakilala, ay mapupuntang impyerno, hindi ka mapapakali. Hindi ka titigil na hindi makagawa ng paraan upang sila ay abutin at ipakilala ang pangako ng Diyos, ang iniaalok
ng Diyos. So bakit ko sinimulan ito na don't you care about the lost souls? Alam ba natin ang marching order ng Panginoon? Marami kasi hindi alam ito eh. Ang karamihan na tawag dito ay the Great Commission. Ang Great Commission ay nakatala po sa Matthew chapter 28, verses 18, 19, and 20. Nakalagay po doon, "Go ye therefore into all the world and preach the gospel, and teach them to obey." At ano pa? "And make them a disciple." Turuan sila kung paano. Yan po ay tinatawag na marching order sa mga politicians. Ganun ang sinasabi nila, marching order. Ano ibig sabihin? Merong sense of urgency. Pag sinabing merong sense of urgency, hindi po pwedeng ipagpaliban. Hindi po pwedeng baliwalain. Kaya nga sa Bible po, pag pinag-aralan po talaga natin yung malalim na pag-aaral sa bawat kautusan na tinuturo ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, once nagbigay ang Diyos ng isang command or kautusan, ang ibig sabihin niyan ay, it demands an immediate action. It demands an immediate reply. Ibig sabihin, kinakailangan bigyan mo ito ng atensyon, ng agarang pagtugon at aksyon. Alam niyo po kung bakit ko binanggit ito? Diyos mismo ang nagbibigay ng utos. Kung dito sa mundo, sa sanlibutan, lalo na sa military, kapag ang commanding officer nagbigay ng kautusan, yung mga troops, walang kakayahang tumanggi. Bakit? Ang laki ng takot nila sa kanilang commanding officer. Amen? Ano ang kautusan pagdating sa military? Obey first before you complain. Sabi ko nung ako nag-handle ko ng ROTC noon, sabi ko, how can I complain if I have already obeyed an order? Malabo, di po ba? Kaya ang galing eh. Obey first before you complain. Paano ka po magko-complain? Kung nasunod mo na. Nothing. Wala ka ng rason, wala ka ng dahilan para magreklamo pa. Now, dito po, sabi ko nga, kailangan ba na ang Diyos mismo, bababa pa siya rito sa lupa at sabihan ka, share mo ang gospel. Nakuha natin? Hindi natin kailangan na bumaba pa ang Panginoon. Nandito ang salita ng Diyos, nandito ang Biblia, nandyan ang mga pastor para magpaalala sa atin. Amen? Kami po na ginagamit para mangaral, magturo, mag-equip sa mga church members ay hindi kami naandito dahil sa aming ambisyon, dahil sa aming pangarap, or dahil nasulsulan lang kami ng kung sino-sino. Gusto kong maintindihan natin yan na ang isang lingkod, ang isang shepherd, ang isang pastol ay naandito sa loob ng isang iglesia sapagkat mismong ang Diyos ang nagbigay. The word bigay kasi ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Jeremiah chapter 3 verse 15, isulat niyo po at babasahin natin. Jeremiah chapter 3 verse 15. Okay, sabi rito mismo ang Panginoon, "And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding." Ito po ay sulat sa aklat ng propeta Jeremiah, at ito ay naka-address sa bansang Israel. Bakit po? Ang bansang Israel ay tinuturing dito ng Panginoon na mga backslider. Ang bansang Israel ay bayan ng Diyos pero tumalikod sa Diyos, kaya nagagalit ang Panginoon. At ang pinakalayunin dito ng Panginoon kung bakit niya sinabi ito, sapagkat ang gusto niyang mangyari, magbalik loob na kayo sa akin. Sinasabi yan ng Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 14. "Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you. I will take you, one from a city, and two
from a family, and I will bring you to Zion. And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Tandaan po nating maigi na kung meron kayong pastor or shepherd na nangunguna sa inyong mga iglesia or church na kinabibilangan ninyo, it is because God has given you shepherd from His own heart. Mismong galing sa kanyang puso. Ano ibig sabihin nun? It is God who appoints. It is God who chooses. It is God who gives the shepherd or the pastors purposely to feed you with, number 1, knowledge. Number 2, understanding. Bakit po? Ang mga tao po na tumatalikod sa Diyos ay, una, walang knowledge. Ikalawa, walang understanding. Kaya mismong pastor o shepherd galing mismo sa puso ng Diyos upang ang puso ng pastor na yan ay kagaya ng puso ng Diyos. Amen? Kaya ang title natin ay A Shepherd's Heart. Bakit? Ang Diyos mismo ang tinatawag natin na the Chief Shepherd. Another name is the Great Shepherd. Yan po ang ating Panginoon. So kung ano ang puso ng Diyos at kung ano ang puso ng mga totoong pastor, kaya ko po binibigyan ng emphasis yung totoong pastor dahil merong mga peking pastor. Naniniwala kayo doon? Sa English, ang tawag doon ay mga hirelings. Sa Tagalog, upahan. They are after the money. They are after the benefits of being a pastor. Kaya wala sa kanilang puso ang talagang totoong malasakit sa mga tupa. Sabi sa aklat ng Ezekiel, sabi sa aklat ng Jeremiah, alam nyo ba na yung mismong mga shepherds na yon, sila ang kumakain ng mga sheep. Naintindihan nyo ako sa ibig kong sabihin? Ibig sabihin, they are the hirelings, they are the fake pastors who eat the sheep. Sama ano? Hindi ko sinabi yan. Nabasa ko lang sa salita ng Diyos. Kung gusto nyo, kahin nyo po ang aklat ng Ezekiel. Ang buong chapter, malalaman nyo ang sinasabi ko, magkakaintindihan po tayo. Hindi ako magtuturo sa inyo ng sarili ko lang na ideya o alam. Meron akong laging basehan. Otherwise, magiging fake na pastor din ako para sa inyo. At hindi ko gagawin yan. Sa biyaya ng Diyos, natutuwa ako na kahit hindi madali ang manguna, magturo, mangaral ng salita ng Diyos. Pero ito ay tinanggap ko with great pleasure. Bakit? Ang Diyos na rin ang naglagay sa akin na magkaroon ng pasanin sa mga kaluluwa. Kaya na hindi po pwede na mapunta ako sa isang lugar na wala akong gagawin, na hindi ako magsishare ng salita ng Diyos. Malabong mangyari yun. Kaya nung ako na-assign sa Bima pa, diyan sa Santa Mesa, yung 2 tumpok ng nagsusugal tanghali, nandun sa Bible study na aking tinuturuan. Nandun lahat. At isa sa mga nandoon ay yung secretary namin. Na nung nakalawang attend, sabi niya sa akin, pwede po ba araw-araw ka magturo? Grabe yung kauhawan sa salita ng Diyos. At alam niyo ba ngayon, siya po ay napakalago. Bilang mananampalataya, siya ngayon ay isa ng manggagawa. Natanim ng malalim kung ano ang kanyang natutunan. At matagal niya akong hinanap at nakita niya ako sa kapatid ko na nasa Canada. Nagtanong siya doon, nalaman niya ang aking Facebook account. Kaya kami nagkausap at grabe ang tuwa niya nung magkausap kami. Dahil sa pasasalamat. Kung natuwa siya, mas natuwa ako. Dahil may nangyari, mayroong resulta. At kung natuwa ako, mas natuwa ang Diyos. Amen? Talakpakan natin ang Panginoon.
God is doing something great behind the scene. Hindi natin nakikita yon, pero it is God who works behind the scene. Hindi natin nakikita, pero makikita mo yung bunga, yung resulta. It is because we obeyed God's mandate. Yung sabi ko kanina na marching order galing sa ating Panginoon. So don't you know that every time God gives any command to His people, it demands an immediate response and action. That means God is looking for your obedience, not just believing in Him for salvation. Kaya hindi po sapat na ang tao ay ligtas lang at wala nang gagawin dahil alam niyang mapupunta na siya sa langit. Amen? Dahil kung ang tao po ay wala nang gagawin, pagkatapos na maligtas, alam niyo, ang Diyos ay napakatalino. Kung wala ka nang gagawin, wala ka nang purpose, ang gagawin ng Diyos dahil napakatalino siya, kailangan mo nang kunin para hindi na masayang yung mga bigas na kakainin mo, yung ilang dose-dosena o tray na itlog na uubusin mo, at yung tubig na iinumin mo, yung mga gulay at karne na kakainin mo. Sayang na lang yun kung wala kang magiging purpose sa buhay. Amen? The most tragic kind of life na meron ng isang tao ay kung siya ay magpapatuloy na nabubuhay na walang purpose. It is a tragic kind of life. Yung nabubuhay ka na, ba't ka nabubuhay? Wala lang. Tama? Walang silbi ang tawag doon. Kaya nga kami, na mga tinawag sa ganito, or sino man sa inyo na pwedeng tawagin din ng ating Panginoon, napakasarap na maging lingkod ng Diyos. Bakit? It is a great privilege, it is a great honor to be a servant of God. So sabi ko nga kanina, it is not enough that we believe Him for our salvation, but we have to act on our salvation. Because faith without work is dead. Sabi ni James. Wala raw kung kabuluhan yung meron kang pananampalataya pero hindi naman nagre-reflect sa buhay mo, walang nangyayari, walang aksyon, walang resulta. So ano ang dahilan bakit hindi natin magawa na dalhin sa tao ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon? So here are some reasons na ibibigay ko. Unang rason, I don't know how to do it. Ano yon? Ang tawag dun ay ignorance. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Number 2, afraid to be rejected or rejection. I am afraid people would reject me. Baka ayaw nila sa akin, baka hindi nila magustuhan, baka pag ako nagsalita, mag-alisan sila. That is rejection, fear of being rejected. Number 3, trabaho yan ng pastor. Sabi nga nung nauna sa amin na pastor, ang pastor, hindi siya ang nanganganak, kundi ang mga tupa. May point. Tama? Ang mga tupa. Kaya nung naintindihan ko yan, ay oo nga ano, siya yung shepherd, di ang dapat nanganganak, yung inaalagaan niyang mga tupa. Kaya, tawa kami ng tawa, sabi nung isang miyembro, praise the Lord, buntis na naman ang misis ko. Mga anak na naman, dami na nila. Ilan na ang anak sunod-sunod. Maliliit pa. Tapos may kasabayang pambuntis yung kanyang asawa. Lalago na ang ating church. Dito, paano lalago? Yung mga menopause na to, yung iba, kinapos. Di po ba? In some way, we can be like the real sheep na pwedeng manganak. Paano po yan? Pag binigyan ka ng Diyos ng pangitain, ng pasanin, doon sa mga taong nakikita mo sa paligid mo, kawawa naman ito, mapupuntang impyerno. Ano gagawin mo? Faith without work is dead. Okay, now, the real truth is, many of the Christians of today doesn't even fear God enough. Because if you are a true believer of Christ, you must be obedient to His commands. Ang isang totoong mananampalataya sa ating Panginoon ay sumusunod sa Kanyang kautusan. Di po ba sabi ng Panginoon,
A true disciple can be known by their fruits. And if you love one another, people would know that you are truly my disciples. In other words, your obedience is a mark of a true believer. Okay. Kaya po hindi kami tumitigil na mangaral at wala kaming tinitingnang dahilan na tumigil sa pangangaral kahit nga may sakit, may lagnat, pipilay-pilay, at kung ano-ano pang dahilan, we do our mandate. Ito ang pinaka-dahilan kung bakit marami sa mga tao ay nire-reject ang katuruan patungkol sa pananampalataya, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa impyerno, patungkol sa eternal damnation, and a lot of people doesn't even know the meaning of death. Sino sa inyo ang nakakaalam ng kahulugan ng kamatayan in the real sense? Bakit may kamatayan? It is the penalty of sin. Amen? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Romans chapter 6, verse 23. The very day na nagkasala si Adan at Eva, yun ang naging kabayaran ng kanilang kasalanan, kamatayan. And even up to now, up to this day, yan pa rin ang nangyayari. Physical death, spiritual death, at eternal death. At ang tinutukoy ko rito na kamatayan ay yung eternal death. Isinulat ko nga doon sa pinost ko sa Facebook, many people are not afraid of death. Maraming mga tao hindi takot sa kamatayan. Pero karamihan sa mga tao takot mamatay. Tama? Takot mamatay. Bibigyan ko kayo ng paliwanag kung bakit ko nasabing takot mamatay. Una, tandaan nyo po, the meaning of death is the penalty of sin. The reality is these people are not afraid of death, but most, if not all, people are afraid to die. Okay. Bibigyan ko kayo ng isang eksena. Yung mga taong naliligo sa dagat. At merong mga tinatawag na lifeguard, meron silang tower, at sila ang tumitingin doon sa dagat kapag may naliligo. Ngayon, biglang may nakitang pating sumigaw sa microphone or ano man ang tawag doon, megaphone. Ano ang sabi? Shark! Narinig ng mga naliligo. Ano ang gagawin mo kung ikaw nasa dagat at sinabing may pating? Bibilisan mo ang paglangoy papunta sa gilid. Bakit? Kasi takot kang mamatay. Amen? People are afraid to die, but they are not afraid of death. I-share mo ang salitang impyerno, i-share mo ang salitang eternal damnation, i-share mo ang kahatulan ng Diyos, ang galit ng Diyos na ang taong makasalanan, ang mga taong ayaw sumampalataya, mapupunta sa impyerno, doon hindi namamatay ang mga uod, hindi namamatay ang apoy, araw at gabi kang parurusahan ng walang hanggan. Hindi takot ang tao, pero takot mamatay. Amen? Ano pa? Yung number one sample natin, yung shark. Ano pa? Gutom. People are afraid to die. They are afraid to be or to go hungry. Amen? Anong ginagawa ng taong takot magutom? Kahit magnakaw, kahit mang-hold up, kahit pumatay, para may makain, dahil gusto niyang mabuhay kahit pumatay. Ang labo, tama? Nakita niyo ang tao, out of desperation, papatay. Bakit? Yung natutukan, kakilala niya pala, naku po, patay, may witness. Afraid to die, but not afraid of death. Ano ba? Magmamalimos, bakit walang kakayahang magtrabaho? Takot magutom, takot magkasakit, takot mamatay, tama? Kakain ng pagpag, yung mga tinapong galing sa restaurant,
kukunin sa basurahan, huhugasan, gigisahin, gagawing pagkain. Bakit? Takot man, gutom, takot magkasakit, takot mamatay. Kakakain ng pagpag. Ano nangyari? Kumain ng bakterya, doon pa rin nauwi. Patay pa rin daw. My goodness. Come to think of it, gusto niyang mabuhay, pero ang ginagawa niya ay kanyang ikamamatay. Amen? Nagmamalimos, nakikipagpatintero sa gitna ng kalsada. Nung may nakitang parating, ang bilis-bilis. Ano sabi sa sasakyan? Huwag kang lalapit. Takot mamatay. Parang napanood ko sa pelikula. Now, bakit po? Alam niyo ba na lahat ng tao inilagay na ng Panginoon ang eternity sa kanyang puso? Sulat niyo po, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. God has already planted eternity in the hearts of human beings. Basahin po natin. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Makikita natin na mula pagkasilang natin, inilagay na ng Diyos sa puso ng tao ang eternity so that man will come to know God, so that man will seek God. Maghahanap siya sa Diyos. At merong empty space sa buhay ng isang tao, kagaya ng isang vacuum space, na ang Diyos lang ang may kakayahang pumuno sa Kanya. Eh ano nga ang problema? Bakit ang tao ayaw lumapit sa Diyos? Sabi ko kanina sa pasimula, wala kasing totoo pagkatakot.